Yung kasama ko kasi mga Chinese, magaling din sila mag-navigate actually. Tapos sunod-sunod lang ako. Ngayon, I'm back to the real me. Naliligaw na naman si ako. Feeling ko kung malamig na panahon, ang sarap maglakad dito kasi hindi siya magulo, no? Ala, ang cute! As your boyfriend today, so cheers. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, itutuloy na nga natin yung adventure sa Japan. Pupunta tayo ngayon sa Nagoya. First time ko magsusolo travel sa Nagoya. So tara explore natin yung lugar na yon. So nandito ako ngayon sa Kyoto. So sasakay lang tayo ng Shinkansen or yung bullet train. So from Kyoto to Nagoya, mga 34 minutes na Shinkansen. So nagbook lang din ako sa Klook. Nabigyan ako ng QR code. Yung QR code, yun yung pinanggamit ko para mag-enter sa Shinkansen. And then, once gamitin ko yung, hindi mo na kailangan mag-redeem ng physical ticket. So, gamitin mo lang yung QR code na yun sa barcode. Tapos, may lalabas na ganito sa may entrance. So, ito na yung ating seat number. Ang kinuha ko is reserve para meron tayong seat, para meron akong upuan. So, mas mahal ang reserve. Mga 2,300 pesos ang reserve. Ang non-reserve, 2,000 lang. So, mas mahal lang 300 pesos. Pero, yung convenience naman na may sure tayong upuan, yun na lang tayo, guys, no? So, nandito ako ngayon sa Kyoto Station. Ayan. Ito yung Shinkansen or yung bullet train. Ayan. Yung sasakyan natin is yung 108. Diretso rin to sa Tokyo. Kung gusto nyo pumunta sa Tokyo, ito rin yung sasakyan nyo. Kasi, guys, ang Nagoya, nasa gitna siya. Diba? Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo. So, isang ganun yun. Madadaanan nyo. So, ngayon kasi nandito lang ako sa Kyoto. So, Nagoya na lang. Tapos, bababa na tayo. That's ang init ng summer. Ito pala yung ticket ko, guys, no? So, makikita nyo naman dyan. For example, yan. Ito yung price, 5,300 yen. So, mga 2-3 pesos yata yan. Tapos yan, Kyoto to Nagoya, 1.8. Dadating tayo ng 1.42. Tapos, ang train daw going to Hikari. Ayan, Hikari 508, car number 12, seat number 8E. So, makikita nyo naman dyan yung time. Ayan, time is 1.8. Tapos, Hikari at, ayan, Hikari 508 yung red na yan, nakasulat. Baka malito kayo kasi may mga iba pang bullet train dito, oh. Baka sumakay kayo sa ibang bullet train, so make sure that you are on the right platform and the right car number. Ayun, makikita nyo dito, car number 12, yan, car number 11, ganun. I-check nyo na lang kung anong car number kayo, ha. Yung isa kong kaibigan guys, si Pablo, from Kyoto, didiretso siya sa Tokyo. Sabi niya ang travel time niya daw is 2.5 hours. Yan guys, meron namang mga lagay ng luggage dito, no. Ang seat ko is seat number 8E. 8E. Makikita niyo naman dyan, 8E. Yes, window seat tayo. Actually, malawak naman dito kung meron kayong parang maliit lang na luggage. Malawak naman yung space mo dito. Pwede mong ilagay dito. Meron ka ring lagayan ng pagkain kung meron kang mga binili, pero since 30 minutes lang naman yung biyahe ko, hindi na ako bumili ng pagkain. Ayan. Or pwede rin yung kayo maglagay ng mga small bags doon, or kahit nga mga big bags kung kaya yung buhatin actually. See you Nagoya. And just like that, nakarating na tayo dito sa Nagoya. Mabilis lang, 30 to 34 minutes, no? Magtatagalog na tayo ngayon. Ang hirap kasi magsalita pag English, no? Kaya limited yung nasasabi ko kasi ang hirap mag-English. Pero sobrang na-enjoy ko. I mean, hindi siya ganun ka-funny na vlog for sure. Pero off-cam, sobrang masaya ako doon sa trip ko with them. Kasi basta ang saya nila kasama talaga. Mahirap lang mag-English. But now we are back to solo traveling. So ito lang ulit yung QR code natin sa Klook. Ito rin yung gagamitin natin para makapag-exit tayo ng Shinkansen. May QR ba dito? QR. Tama ba yun? Galing. Parang dati nung nag-Shinkansen kami,
may mga papel-papel pa kaming nire-redeem. Ngayon pala QR code na lang. So, ang convenient na mag-Shinkansen. So, nasa Nagoya na tayo. Pumunta tayo sa aking accommodation. So, sasakay daw tayo ng Yellow Line. Higashiyama Line. Okay, enter via Taido Dori side. Taido Dori side. Ayan na. Taido Dori. Basahin nyo na lang, Dan. Taido Dori South. Dito na agad. Taido Dori South. Kung manggagaling kayo sa Tokyo, Osaka, or Kyoto, tas mag-Shinkansen kayo, dito kayo bababa, no? Pero if manggagaling kayo sa Philippines mismo, tas diretso kayo sa Nagoya, may airplane na kasi na diretso. So, sa airport kayo manggagaling, hindi dito sa JR or sa Shinkansen sa may JR line. So, since first time ko mag-navigate dito, basa-basa na lang. Sabi niya naman, Taikodoro exit. Tara. Si Google, dito niya ako pinalabas, tapos hindi ko magana yung IC card ko kasi nga, naka-Shinkansen naman ako. Ito kasi parang local train yata. Tapos, sinisingil ako nung pumunta ako doon sa security, sinisingil ako ni Kuya ng parang pamasahe from Kyoto to Nagoya. Akala niya nag-local train ako. Sabi ko, nag-Shinkansen ako. Tapos hiningi niya lang yung Shinkansen ticket ko. Tapos pinalabas niya na lang ako sa gilid. Ganun. Kasi dito ako tinuturo ni Google Map eh. Hindi ko alam kung saan ng tamang exit. Parang mali yung na-exitan ko. Pero pinalabas na lang ako ni Kuya kasi na-prove ko naman na nag-Shinkansen ako. Hello, Nagoya! Oh, Marriott Hotel agad. So, lilipat tayo ng local train, yung yellow train. Going to my hostel. Ayan, may nakasulat Subway. Ito na yata. Subway pa City. Ha? Sabi ni Google, Higashiyama Line. Pero parang hindi siya Higashiyama Line. Meitetsu Bus. Meitetsu Line siya eh. So siguro, balik tayo doon sa kabila. Ito na naman tayo. Sa ligaw moment. Noong kasama ko kasi mga Chinese, magaling din sila mag-navigate actually. So, wala akong ambag doon. Sila yung nag-navigate, tapos sunod-sunod lang ako. Ngayon, I'm back to the real me. Naliligaw na naman si ako. Meitetsu to eh. Meitetsu Line. Security guard, ayan itong naka-white sa likod yan. Ano na siya sa akin. Parang kanina niya pa ako nakikita na pabalik pa ganun-ganon. Tapos, tinitignan niya na ako na, okay ka lang ba? Parang isang oras ka na dyan nagpapabalik-balik. Isang oras na ako nag-ano. Kaya yun. Siguro i-diretso pa natin doon. Baka may entrance kasi dito. Doon pa tayo sa isa pang entrance. Na guys, ito na yung Nagoya City. Parang sabi ni Mapa, tatawid tayo doon. Tapos ayun yata. Yung station na yan, ito. Yan na yata yung local train. Higashiyama Line. Pero quick look of Nagoya. Fun fact guys, alam nyo ba, sa pinakauna kong Japan, nag-Nagoya kami, kasama ko si Leo, yung friend ko. Kasi yun yung nagkasakit ako, yung before pa ng trip, may sakit na talaga ako. Pero tinuloy ko pa rin yung trip, tas mas lumala siya. Kasi winter yun, winter kami nagpunta. Hindi ko talaga na-enjoy yung Nagoya, like, parang feeling ko mamamatay ako sa ano. Sige, ingayan pa natin. Parang feeling ko mamamatay ako sa lamig, tas ang sama ng pakiramdam ko, nasusuka ako lagi, ganong level. So hindi ko, tas 2 days lang yata kami dito sa Nagoya, so hindi ko talaga siya na-explore. Nag-Shirakawa-go lang kami nung dati. So yung city ng Nagoya, hindi ko talaga siya na-explore. Kaya sabi ko ngayon na may time ako, parang gusto kong balikan. Kasi sayang naman si Nagoya, parang hindi masyadong positive yung ano ko, yung memory ko sa kanya. Ito na siya. Let's go. Hello, Eve. Walang nakasulat kung Higashiyama to, pero nagtitiwala na ako sa mapa. Bigat pa naman ito. Let's go. Pag namali tayo, ang hirap ng paakyat. Higashiyama na ba to? Merong maliit na nakasulat eh, no? Kita nyo ba? Yan, Nagoya Station. Tapos itong maliit, Higashiyama. Actually, from Nagoya Station, isang one stop lang pala ko. Oh. Bababa tayo ng Fushimi Station. Tapos 4-minute walk going to my hostel. Ito yung pangalan niya, Anshin Oyado Premier Nagoya Sakai. So, Higashiyama Line. Diyan na, no? Tara. Gamit ko pa rin yung Ikoka card. Guys, itong Ikoka or Suica, ano ba bang mga Japan card? Basta kahit saang lugar sa Japan pwede ito. Nagagamit ko ito sa Osaka, Tokyo, Kyoto, Nara, and now here in Nagoya. Let's go.
Tapos hindi gumana, no? Nagyayabang pa. Gumana siya. Sorry ka. Ay, hindi ba uso yung escalator dito sa Nagoya? Nakailang hagdan na ako, walang escalator, no? Nakailang hagdan ko na to for today's video. Wala talagang escalator. So yun guys, meron naman silang mga ganito sa mga tracks. So nandito tayo sa Nagoya Station, this one. That's one station away ito. Fushimi. Pag may color yellow, ibig sabihin papunta yan, di ba? Yellow dito. So papunta dito yung train. Pag naka-grayed out or ganyan, walang kulay, wrong direction. So tama naman siya. Papunta tayo doon. Diyos ko Lord. Ay, ba't pababa? Ayun pala. Ay, hindi gumagana. Ay, ba't pababa? Pababa yung exit nito. Mali yata, wait. Tama ba? Ha? Parang mali ako. Nag-elevator ako pababa. Kasi may nakita akong elevator. Wala palang pataas. Ang exit is pataas. Okay, tuloy tayo. Kaya pa ba, Marvin? Ha? Kaya pa ba today? Ang init kasi. Guys, nakita na natin yung exit pero hindi talaga usong escalator. Lavarn para sa pangarap nating mag-Japan. Yung ang init-init na ng araw, tas akit ka pa ng hagdan. I love Japan. Pero pag summer talaga, parang sige na. Gusto ko na lang matulog sa kama. Wait lang. Okay, Nagoya. Bring back the positive energy. I love this. I was born for this. Pinangarap ko to dati. Dati pinapangarap ko makapag-travel sa Japan. Ngayon nandito na tayo. Summer pero laban. Hello, Nagoya! Mag-family mart muna tayo, guys. Alam mo yung init kasi yung nakakapagod eh. Kaya ko yung lakad pero yung init. Natutunaw ako. Yung porsyento ko hindi 100%. Taguro, Eugene. Sa kabilang kupunan. Si Taguro, 45%. Oh my God. Parang natutunaw ako na. Iba kasi yung init dito sa Japan. Yung summer ng Japan, parang lusawante, lusaw level. Ngayon bumili ako ng vitamin C. Daily dose of vitamin C lang dito sa vitamin lemon. Tapos another vitamin, favorite ko ito, vitamin 12. Para lang hindi tayo nagkakasakit. And lusawan, kailangan ko ng coolish. Favorite ni Tyrone, yung friend ko. Let's go. Cheers, guys. Oh my God, sarap. And yung Vita Jelly. Refreshing, malamig. Uncoolish. Medyo matamis to pero masarap naman. Okay guys, nakarating na tayo dito sa ating hostel. It's called Anshin. A-N-S-H-I-N. Anshin Oyado, Nagoya. Medyo makalat na kasi yung bunk bed ko. So, ganyan yung itsura niya dito. Nasa 7th floor ako. Merong all male to. Pero sa lower floor, merong all female na rooms. So, ganyan. Parang mga bunk beds. Bunk bed siya, ganyan. Capsule hotel. Ito yung room ko. Pero makalat na kaya ayaw ipakita. Sara natin. Bugs. Maganda yung pang sara niya kasi parang covered talaga. Ganyan. Tapos every floor, merong nasa 7th floor kasi ako. Tapos every floor meron kayong parang ganito, common na CR, toothbrushan area. Dito ka magtutoothbrush. Hey guys. Hindi ko na-nice book ko. Hello. Tapos dito yung nilalagay yung slipper nyo tsaka sa loob. Meron din common toilet. Dito yung poop area. Wait lang, baka may tao. Ayan. Dito yung common na poop area. Diyan. Every floor may ganyan. Pero for the bath, yun lang yung mahirap kasi kung hindi kayo sanay ng public bath. So, ang public bath is nahahati. Merong all male na public bath, merong all female. So, alam niyo naman dito sa Japan, pag nagpa-public bath kayo, as in wala kayong isusuot. So, makikita yung lahat. So, ayun lang yung medyo nakakahiyang part. Pero ako parang nasanay na lang ako, di naman nila ako kilala eh. Ang nabook ko to mga almost
2,000 pesos. Parang ganun. Almost, so kung dalawa kayo, parang 4,000 pesos. But of course, if you book this on Klook, you will get a 5% discount using my code Marvin sa Mako Klook. Ang maganda ko lang dito sa hostel na to kasi libre yung breakfast, tsaka libre yung dinner. Tapos, yung drinks, unlimited 24/7. So, 24 hours, unli drinks. Tara, punta tayo doon sa parang 7th floor kasi nandun yung unli drinks. And ito lang yung summary. 11th floor, dyan yung lounge, yan yung mga free drinks, pwede kayong matulog, may mga working area. 7th to 10th floor, capsule room for male yata. Tapos ito, women's public bath. Tapos yung ito mga capsule room for female naman siguro. Parang ganun. Ayan, ito yung 11th floor. Actually, may gaming area dito. Pwede kayong maglaro-laro. Pwede kayong kumain-kain dito. Tapos kapag, ito. Mayroon silang free na breakfast. Pero ayun lang, paulit-ulit lang yung breakfast. Curry rice. Curry, tas rice. From 6 a.m. to 10 a.m. Free talaga yan. Tapos bar time, 5 to 3 a.m. Ito, yung dinner naman, paulit-ulit lang din siya. Parang cup noodles or parang ramen. Plus rice from 7 to 11. And then, ito yung pinakagusto ko. 24 hours na free drinks. And soup. Ayan o. Yung soup din pala 24 hours. So, ayan. Ito yung mga drinks nila. Ang daming options. O, tingnan nyo. Merong corn, special roast. Di ko nga alam mga drinks na yan. Ito, English. Merong, ay, gusto ko to hot choco. May matcha, special roast, caramel macchiato, coffee. Ito naman mga iced coffee. Sige nga. Ay! Ang taray, no? Hindi ko nababasa. Pwede bang English? English B. Pero yung hot choco, ay ayun, merong hot choco na regular, merong creamy choco, choco caramel, matcha choco, cafe mocha. Tapos dito naman mga soft drinks, ayan. Free din yung soft drinks, imagine, everyday. Hindi ka na mamumroblema sa drinks. May Coke, Sprite, Fanta, Minute Maid, tonic, pepper. Di ko na alam yung mga yan. Ayan o. Sparkling water, Regal. Ang galing, no? At ayun, may mga baso lang dito. So, kuha ka lang dyan. Tapos, inom ka lang. 24 hours yan. Libre yung drinks. Tapos, libre yung breakfast and dinner. Pero feeling ko mauumay naman ako kung everyday ito yung kakainin ko. Tingin mo ramen sa rice. At least, kung magstay kayo ng 1 day to 2 days, may libre na yung pagkain nyo. Tapos, dito is yung parang, wait lang. Hindi ako masyadong pwede mag-ingay kasi ito yung relaxation room. Yung area, may mga ano dyan, mga massage kung gusto nyo kung upo-upo sa massage. Dito pwede kayo magtrabaho. Sobrang lakas ng wifi na try ko na kanina. So yan, bawal na kasi ako mag video dyan, but yan, meron din yung TV. Balik na ako kasi marami palang tao. Bawal natin silang istorbohin. Nagpapahinga yung mga tao dyan, but tara, kuha nga tayo ng drinks. Gusto ko ng hot chocolate. Hot chocolate. Parang naku-curious ako sa matcha choco. Ito o matcha choco. Ay, ilaw siya. Ay, ang galing. Dalawa ngayon lumalabas o chocolate tsaka matcha. Wow. Ang galing na, hindi na kayo problema. Parang feeling ko ano na lang kayo, like bili na lang kayo sa labas ng, for example, mga tinapay or mga kanin. Tapos huwag na kayong bumili ng kape sa labas. Ang daming option dito. Matcha, chocolate, coffee, mocha. Ang sarap. Parang yung chocolate tsaka matcha na lasa. Nalalasahan mo both. Ay, first time ko nakatikim ng chocolate matcha. Masarap pala siya, no? Basta, alam nyo naman yung lasa ng matcha plus chocolate. Pag i-combine nyo sila, nalalasahan mo sila both. Ang sarap. So guys, ito yung pangalan pala ng hotel, Anshin Oyado, Nagoya. So, pakita ko na lang sa inyo yung ibang mga amenities kasi bawal naman ako mag-video doon sa, ito yung parang public bath. Ganyan, meron silang mga onsen doon, pero bawal ako mag-video doon, syempre maraming walang mga sablot yung tao doon, but basically ganun yung itsura niya. Ayan, ganyan yung building niya. Pero parang wala silang mga private rooms, no? Wala yata silang private room, so feeling ko pang mga solo travelers to or yung mga kaya. Ayun o, capsule men only for 2 persons. Kung dalawa kayo, 4,000 pesos. So mga 2,000 pesos each.
Tapos syempre, madi-discount pa using the code. So, ganun yung itsura niya. Tapos yan, breakfast included. Actually, dinner included. Pero, hindi siya, feeling ko yung dinner hindi siya sobrang okay lang. Yung parang sakto lang, ganun. Parang palibre lang ni Mayor. Sa hostel na to, bawal mo dalhin yung sapatos mo sa taas. So, dito pa lang sa may lobby, sa may front desk, iiwan mo na yung shoes mo. So, may susi naman, tapos ilalak mo. Let's go! And guys, ang lakas ng hangin, but it's finally time for us to explore Nagoya. So, ito yung ating itinerary for today. So, pupunta tayo sa mag-explore muna tayo around the city lang, no? Yung mga malalapit muna sa city. So, pupunta tayo sa Nagoya Castle, Osu Shopping Street, Tsutaya Bookstore, Nagoya TV Tower or Mirai Tower, and then Oasis 21. Sige, unahin na lang siguro natin Nagoya Castle. Yung kay Google Maps, ang Nagoya Castle mga 10 minute lang. Pwedeng maglalakad 28 minutes kaso ang init, so mag-train tayo. Isa lang, nice. So, sasakay tayo sa Blue Line, Churumai Line. Tapos 2 stops lang going to Sengincho Station. Ay, ang galing. Tara, lakad muna tayo sa station. 6 minutes. Ito, pindutin nyo lang to. So, ayun tayo yung blue na may arrow. So, punta lang tayo pamunta dito sa may entrance. Let's go walk! Nagoya! Medyo I'm feeling a little better. Di ba kanina super init? But, what I did was, naligo ako. Naligo ako para ma-freshen up. And then now, the energy is back. The energy is back to its original letter A, original condition. Letter B, original state. Letter C, original inhabitat. Or letter D, original price. Ganyan lang yung ginigive na energy ni Nagoya. Parang city din siya, pero not as busy as Tokyo siguro and Osaka. Nagoya, I think nandito na sa gilid yung train station. Ayun, ayun na yung station. Ay shucks, ano bang nangyayari? Itong parang may blue na cover. Modern city lang din siya. Kung feeling ko kung malamig na panahon, ang sarap maglakad dito kasi hindi siya magulo, no? Hindi rin magulo yung Nagoya, guys. City siya pero tingnan mo, may freedom ka maglakad-lakad, pero because of the rising sun, ang natutunan natin sa Australia, di ba? I-embrace na lang natin yung sun. Maging Jericho Rosales na lang tayo and Derek Ramsey. Ito na ba? Maybe this is it. Pansin, Fushimi Station. Ayan, tignan nyo lang si Google, sabi niya, di ba? Fushimi Station, Churumai Line. Ayan o, makikita nyo dyan. Fushimi Station, tas ito, Churumai Line. Fushimi, dito siguro, no? Churumai Line. Actually, sobrang lapit lang pala ng Nagoya Castle kasi itong Fushimi Station, 2 stops lang siya, tas 4 minutes lang. Bababa na tayo. Yung lakad lang yung nagpatagal kaya naging 10 minutes siya. Hindi siya nakikooperate for today's video. Okay na yan. Gamit ko pa rin yung iCoca, guys. Sa buong Japan, ito lang naman yung ginagamit ko. Alam mo yung mga nakilala kong Chinese friends, di ba meron silang Apple Pay or parang wallet? Kahit wala na silang ganitong card, sa cellphone lang nila, pwede na silang bumili ng iCoca card, pwede na silang bumili ng Suica card, sa cellphone lang nila, no? Sana sa Pilipinas magkaroon na tayo ng Apple Pay or parang wallet, no? Para convenient na ba mag-travel, kahit wala kang card, tap na lang, cellphone na lang yung ginagamit nila sa mga train, ganon, gate. Hindi gate yung tamang term. Train. Oh my God. Wala na akong excuse. Sasabihin ko sana maaga pa kaya yung utak ko hindi siya gumagana. Kasi tanghali na pero yung utak ko hindi pa rin gumagana. Hindi ko alam kung nasa oras ba or nasa pagkatao ko na talaga na yung utak ko talaga hindi siya gumagana. Train, ano matawag doon? Basta yung ganun. Ayan guys, muntik na ako magkamali. Diba dito sabi Fushimi Station, tas pupunta tayo sa Marunouchi and then Sengincho. Tinitignan ko dito, sabi ko wala namang
The Fushimi. Wala namang Marunouchi na katabi ng Sakai dito, Nagoya dito. Yung pala, nasa mali akong orange pala yan. So, kailangan natin pumunta sa blue. Ayun, blue line. Yun lang. Kailangan nyo lang tignan talaga yung mga color and blue, no? Palakad-lakad lang kasi ako kanina, hindi ko chinecheck. Ayun, may arrow doon na makikita nyo. Letter blue, tapos may arrow na ganon. So sabi niya, punta daw tayo sa side na to. Ito, for Joshin. Yun ba yun? Ayan, basa-basa na lang kayo ng mga sign. Ito, diba? Sabi niya, Fushimi to Marunouchi. Tapos dito tayo bababa, Sengencho. So, sabi ng arrow, doon daw sa baba. Ayun, o. Sa baba tayo dito, guys. Sa Pilipinas kasi, di ba, for example, pumasok ka sa, sabihin mo, Pedro Hill Station. Pagpasok mo sa Pedro Hill Station, yun na yung LRT, ano ba yun? 2? LRT 2. Dito kasi sa Japan or sa ibang country, kahit pumasok ka na, sabihin mo, pumasok ka na sa Pedro Hill, pagpasok mo dun, marami pang different lines. So, yun yung nangyari sa akin, na pumasok na ako dito sa station, pero napunta ako sa orange line. Dapat, tingnan nyo lagi yung mga signages. Dapat, sa blue line pala. Yan. Tapos always nyo lang i-confirm. Yan. Fushimi. Tapos may arrow naman na ganun. So ang train papunta dito. So Marunouchi. Tapos dito tayo bababa sa Sengencho. Yan. Ganyan yung train station dito sa may Fushimi Station sa Nagoya. Ito yung metro line ng Nagoya. Nobuong Nagoya. I think hindi siya sobrang complicated. Meron lang blue line, orange, red, and purple. May konting pink doon. Pero hindi siya kagaya ng Tokyo talaga, as in malolost ka talaga sa Tokyo. Dito parang feeling ko manageable to. So yan. Konti lang yung mga lines nila dito. Akala ko malapit lang sa station yung Nagoya Castle kasi sabi ni Google. Pero pagkadating ko sa station, malayo pa pala siya. Mga 10-minute walk pa siya. So yun. Nilalakad natin ngayon. Going to the castle. Ito yung kanyang nilalakaran. And guys, finally nakarating tayo sa may entrance ng Nagoya Castle. Meron yatang ticket, no? Para may pila dito. So, bili lang tayo ng ticket para makapasok tayo. This ticket is 500 yen for adult, and then yung senior citizen and kids yata 100 yen. Cash only, guys, ha? So, magdala kayo ng extra cash nyo dito sa Japan kasi yung mga entrance fees, parang cash lang talaga sila dito. So, guys, ang lawak niya pala. Yun yata yung main na castle, no? Ito yung, yan, yung green na natatakpan. Pero ang lawak niya. Nakarin natin papunta doon. Embracing the sun. Kasi kahit anong gawin natin, hindi naman natin makokontrol. Actually, pwede naman magdala ng payong. Kaso, mas pinili ko talaga yung ganda. Mas pinili ko yung ganda kaysa payong. Kasi, maliit yung bag ko. So, hindi kakasya yung payong dito. Yung isang kamay ko kasi, naghahawak siya ng camera. Tapos, gusto ko may free hand ako para magganong ganon, maghawak ng water. So, hindi na ako nagdala ng payong. So, kasalanan ko. Kaya wala naman akong ibang pwedeng sisihin kundi sarili ko lang. So, nagrereklamo ako na mainit. Pero kasalanan ko naman. Kasalanan ko na hindi ako nagpayong. So, deserve. Ayan. Cute. Ay, parang ganda dito sa garden na to. Guys, pasok tayo dito sa castle. Actually, sobrang lawak nito, no? Parang sa lahat ng mga castles na napuntahan ko, like Osaka Castle, sa may Fukuoka area, ito Nagoya, parang ito yung pinakamalawak yung lalakaran mo. Oh my god, guys, ito na pala yung Nagoya Castle. Ito yung charan! Yan yung main na castle, no? Tapos sa may itaas, no? Makita nyo may dalawang golden na parang dolphin. Pero yung head niya is like a tiger yata. Tapos yung body niya is parang fish, carp, or parang dolphin, ganon. Sobrang important daw nitong yung mga golden carp or golden dolphin sa itaas. So, ang essence niya, kasi di ba itong castle is made up of wood. So, itong mga golden dolphins, parang it protects daw the castle from fire. So, for example, na magkakaroon ng sunog, naniniwala sila na itong mga dalawang ito is i-summon niya yung rain. Parang tatawagin niya yung ulan. So, if ever magkaroon ng fire, uulan para hindi siya masunog. Ala, ang cute! May gusto ko gawin na trend. Nakita ko kay Gabby Garcia. Parang
Every tourist spot sumasayaw sila. Ang hirap mag-isa. Paano nyo ako makikita? Ganyan dito. 1, 2, 3, go. One way or another. I gotta see ya. I gotta... Ang hirap mag-solo travel na kaya. Oh my God! So guys, habang sumasayaw-sayaw pala ako dito ng one way or another. So naka-receive tayo ng message from Klook. So for the month of, ano ba to? August? For the month of August, ito yung pinakamataas kong ranking ever. Rank number 3! Oh my God! Sobrang taas. Sobrang taas ng rank number 3 guys. Parang ano? Ito, sa buong pagkuklok ko, ito yung pinakamataas kong ranking. So maraming salamat kung sino man yung gumamit ng code ko sa August. Parang ang dami. Bakit ang daming gumamit ng code ko sa August? Siguro nakatulong yung Australia vlog. Marami bang nag-Australia? Thank you so much guys. Grabe. Ang taas. Thank you so much. So yan guys. Ayan yung castle ng malapitan, no? So itong castle doon na to, parang binild nila para for political, for military reasons. Kasi maganda yung location, also strategic yung location. Ang Nagoya kasi nasa gitna siya ng Tokyo and Kyoto, no? So magandang base siya. Kasi siguro dati merong mga war. Ang tama ba yung pagkakaalala ko na parang merong malaking dynasty from Osaka na naghahari dati sa Japan. And then kailangan nila mag-build ng parang castle in the middle para hindi agad-agad ma-penetrate siguro. Like for example, kung ma-penetrate man nila ang Kyoto, may isa pang haharang bago nila ma-penetrate ang Tokyo. So pinili nila ang area na to, which is Nagoya, kasi nga nasa gitna siya. Siguro we can put a map of Japan here para mas ma-visualize nyo. Kasi ang Osaka nandito, tas Kyoto, Nagoya nasa gitna, and then Tokyo. Kumbaga pag ganun kasi yun eh. Nasaan na ba ako? Parang walang tao dito. Ito yung castle sa likod ko. Lakad-lakad lang. Ay, ang cute! So masarap lang din maglakad-lakad dito sa may castle. May garden silang ganon. Sabi nila sobrang famous daw nitong castle during cherry blossom season. So mga March, April siguro. Feeling ko napapalibutan siya ng cherry blossom during the spring season. So ito pala yung mapa ng Nagoya guys. Ito yung main na castle, no, yung green. Napapalibutan pala siya ng parang lake ba yan? Parang pond, no? So ang lawak ng castle, no? Tingnan niyo. Oh my God, ito pala siya. Ang ganda, oh. So sayo na yung city center. Ito yung parang lake, oh. Parang yung castle, no? Kahit sa may Osaka castle, no? Meron din yung lake sa gilid. Sobrang lawak niya, no? Ang sarap lang maglakad-lakad. Maririnig mo yung mga hangin, yung puno. Ang lawak ng kanilang lupain. Pwede bang pahingi ako? Pwede bang pahingi kami kahit ano lang? 300 square meter. Lang? Nilang mo lang yung 300 ah. 300 square meter. Kapatayo lang ako ng bahay. Kahit simpleng bahay lang. Mahal na kasi ng lupa ngayon, di ba? No? Sobrang mahal na ng mga lupain, mga properties. Ang laki na ng minahal, no, compared before. Hirap na talaga bumili ng mga bagay-bagay. Ang laki na ng minahal, pero ikaw, mahal ka na ba niya or ano? Diba hindi pa rin? So baka naman gusto mo nang mag-move on sa buhay mo. Ilang taon mo na yung tinitiis. You deserve better. You deserve me. Charing, hindi tayo talo. Charing. Pero totoo yun. Kung ikaw lang yung nagmamahal, one-sided love, wag ganun. Like, you deserve better. Pero baka hindi ako baka, kasi iba yung hinahanap ko eh. Alam ko na hindi, joke lang. Kaya ko naman bro. Like, mga ganung bagay. Like, kaya ko naman. Pipikit na lang ako, ganun na lang. Iba kasi hinahanap ko yung pero sige, try natin, sige. Para kasi malalulungkot, di ka makamove. Sige, tulungan kita mag-move on. So from now on, I'll be your boyfriend. And we're going to explore Osaka and I'll help you move on. I feel like magaling din naman ako sa pakikisama and other things. So it's easy pero hindi ko kaya. Chari. Okay guys, so for our next stop, we're going to
Chutaya Bookstore. So, parang Instagrammable na bookstore, parang for photos and all that. So, hindi ko pa rin napupuntahan niya. Actually, Nagoya Castle, first time ko rin dito. Itong Chutaya Bookstore, hindi rin ako nakakapunta dyan. So, tara puntahan natin. Ginugol ko na siya. So, maglalakad lang tayo ng 3 minutes going to, nung pangalan ng station, ba't naka-Japanese? Dyan. And then, bababa tayo sa Nore. Ayan, basta yung mahabang yan. Tapos mag-walk ng 5 minutes to Chutaya Bookstore. Let's go! Bye, Nagoya Castle! Hindi ako nag-selfie. Wala akong picture dito. Yun guys, sumakay lang tayo ng bus. Ito yung sa may Nagoya Castle. Sa may harap niya lang merong bus stop. Tapos after 2 bus stops, ayan, nandito na tayo. Lalakarin natin papunta sa bookstore. Nagugutom na ako. Naramdaman nyo ba yung energy ko? Medyo gumanon siya. Sabi ko, nagugutom na ako. So, kung may makita tayong kakainan, kumain muna tayo para ma-recharge tayo. But, this is Nagoya. Linis din, no? Ang linis din ng kanilang lugar. Chokozak. Gym. May garden. Noritake Garden. Parang ganda rin. Pwede ba akong pumasok dyan? Parang ganda. Dito pala yung bookstore. Ang ganda. Akala ko parang bookstore lang siya na maliit. Nasa isang malaking garden. Or parang malaking mall pala siya, oh. Ang ganda. Sige, dyan na lang din tayo kumain para ma-recharge tayo. Ang ganda, oh. Wow. Nagoya Noritake Garden. Parang mall. Let's go. Saan kaya masarap kumain dito? Itsura ng kanilang malls. May nakasala dito, garden dining. Baka maraming options dito ng pagkain. Anong gusto niyong kainin natin, guys? Ramen, beef, all you can eat. Otto, Starbucks. Ito. Ay, mura lang, oh. 180 ba or 90. Tapos parang set na siya. May chicken, may mga sushi. Parang okay na ako dito. Ito nga 1.7 lang, oh. Meron ka ng dalawa, bibimbap tsaka noodles. Parang okay na ako dito sa totoo lang. May beef. Tara, dito na tayo kumain sa. Medyo maganda rin yung restaurant, oh. Vegigo. Vegetarian ba to? Yung guys, yung menu nila nasa mga 1.4. Ito yung gusto ko, parang chicken and ano ba yan? Mga bento boxes. May mga beef din sila, noodles. Ito mura nga lang, 480 lang. 480, 380 yen. Pero parang gutom na gutom ako. Gusto ko yung ganyan, yung maramihan. Yan, not bad, no? 140. Siguro mga 600 pesos yun or 500 plus pesos. Mga 1,000 lang eh. Let's go! Gutom na ako. So yun guys, ito yung order natin. So bumili ako ng parang beef. Na parang may cheese ba to, no? Cheese. Ay, sarap! Tapos chicken. Meron na siyang kasamang rice. Pwede ka mamili ng white or parang ganito na parang brown, red rice. May soup. May konting salad and side dishes. So, itong lahat na to parang mga 1,450 yen. Siguro mga 500 plus pesos. Not bad, no? I mean, you're in Japan. So, not bad na rin yung mga 500 plus pesos na yun. Pero parang na-accept ko kumain ng cheese. Tapos dito, parang Korean chicken to. Parang Korean chicken tapos isasawsaw mo siya sa cheese. Paikot-ikotin natin ang kanyang cheese. Oh my God! Wow! Wait lang, na-excite ako. Ayan, hirap mag-chopstick, di. Ito kasi yung parang flat na chopstick. Nahirapan ako dito. Oh my God! Ang savory ng chicken. Para may glazed sugar, honey. Thank you, Lord, for this food. Cheers tayo sa beef, guys. Ready? Dapat pala nagdi-date tayo, no? As your boyfriend today, so cheers. Charing.
Ganun pa feeling ko. Lasang internal organ. Thank you for the good meal, Father God. Sarap ng lunch ko today. Sana masarap din pagkain nyo dyan, guys. May mga side dishes na hindi ko alam kung ano to. Broccoli. Parang yung white na part ng broccoli. Wow. Okra. Na may sili. Hindi ako mahilig sa okra pero not bad. Not bad. And more gulay. Radish. Ibusin ko lang to guys. Kain ko naman sarap dyan. So yun guys, nakita ko na Chutaya Bookstore. So nasa loob pala siya ng isang mall. Tapos parang may Starbucks sa gilid. Pwede kang umorder ng coffee and then magbasa-basa ka siguro. Pwede ba magbasa or bibili ka? Ay, pwede yan. Parang baka National Bookstore lang to. Parang may nakita kasi ako sa TikTok or parang sa Instagram na magandang photo spot. Saan ba banda yun? Dito ya. Dito ba yun? Yan, yan yata. Ito na nga yun. Ayan, may magandang photo spot dito. Sakto walang tao oh. Parang ang sarap sana sumayaw doon. Kaya ko ba? Sumayaw doon sa gilid. Ito na yung bookstore no. Nai-stress ako kung paano ko gagawin yung trend. Nasasayaw-sayaw ka dito ng yung ginagawa ko kanina. Bakal pala to. So pwede kong ilagay yung camera ko doon sa may bakal. Tas, sige nga, didikit ka ba? Wow! One way or another. I gotta see. Okay, so basically may isang magandang spot lang dito na nakita ko yan sa Instagram or sa TikTok. Trinay ko lang gumawa ng trend pero hindi giving yung angle ko. Bahala na. Ang gagawin ko lang dito, mag-Starbucks muna ako. Tatambay lang ako ng 1 hour. Kailangan ko lang mag-edit ng reel kasi kailangan ko lang mag-post nung sa clock ko. Di ba nag-ano kami Creatorverse tapos kailangan namin gumawa ng reels. Wala pa akong pinapost. Anong petsa na? Nag-post na yung mga kasama ko, wala pa akong pinapost. So magpo-post muna. Mag-edit lang ako ng mga 1 hour habang nagkakape and then maybe I'll see you later. Hey guys, I'm so sorry. Parang more than 1 hour yung pag-e-edit ko. Parang inabot ako ng 2 hours. So ang susunod natin talagang itinerary sa Osu Shopping District. Kaso hanggang alas 7 lang kasi yun. It's almost 6. So feeling ko mabibitin na tayo. So pupunta ako na lang siya bukas. Diretso na lang muna tayo sa Nagoya TV Tower and sa Oasis 21 kasi feeling ko magagabi na rin and maganda yung dalawang yun during the night. I'm so sorry kasi sinasabay ko talaga yung mga trabaho ko while traveling kasi nga minsan hindi ako umuwi sa Pilipinas so dito ko na siya ginagawa while traveling. Minsan nasisira yung itinerary but that's part of it. We can still go there naman tomorrow. Diba? Ang chill lang na Nagoya. Actually, kung marami lang akong time, tatambay-tambay ako dyan. Oh. Ayan, yung Aeon Mall. Bye-bye. Okay guys, sasakay lang ulit tayo ng train para papunta sa Nagoya TV Tower or they also call it Mirai. So, check lang natin sa Sakai Station. So, nandito tayo ngayon sa Kamajima Station. No? Yellow line naman tayo. Ganun eh. So, Nagoya's, katabi lang na Nagoya Station, Fushimi. And then, dito daw tayo bababa, Sakai. So, mukhang ito naman yung may kulay, di ba? Ito walang kulay. So, ito yung may kulay. So, ibig sabihin, tama yung ating pinupuntahang lugar. So, dumaan agad yung train. Dumating agad yung train. Feeling ko naman mas less complicated dito than Tokyo. So, kaya nyo to guys. Yan na itsura ng train. Hindi rin naman masyadong busy. For some reasons, ang daming tao dito sa may Sakai Station. Siguro kasi alas 6 din, parang rush hour. Actually, sa Tokyo ko lang na-experience yung parang git-gitan. Pero pag rush hour din pala dito sa Nagoya, yung siksikan din yung train. Pero hindi naman siguro yung level ng Philippines na as in super. Pero packed din yung train na sinakyan ko. So dito sa exit 4A, may nabasa na ako, Oasis 21. Pupuntahan rin natin yan eh. Mas malapit ba yan? Pwede naman unahin na lang natin yan kung mas malapit na. Exit 4A ng Sakai Station, guys. So guys, pag exit ko ng exit 4A, Oasis 21 na pala. So unahin na lang natin to. Ayun, para siyang spaceship-like structure or building. First time ko rin ito nakita dito sa Nagoya. Tara labas tayo para makita natin siya.
During the night kasi, parang nagkakaroon siya ng mga color. Ayan o, ganyan. Tapos ito yung area ng Sakay. Ganyan lang din Nagoya, oh. Oh, di ba? Ang lawak din dito. So ano siya, parang events place? Kung makikita nyo, kita ba ng camera? Parang may water doon sa taas, oh. May tubig yan dyan. Aside from being aesthetic niya, di ba? Very aesthetic niya. Ang purpose talaga kung... Ay, ang ganda! Ang purpose talaga kung bakit may water, parang glass roof siya, tas may water, is nagkakaroon siya ng parang cooling effect, especially during the summer. It helps na parang hindi masyadong maging mainit dito sa may plaza na to. Kasi may water siya doon. And then, kapag may mga sunlight din, di ba yung ano ng sunlight, somehow yung water doon, tinatrap niya yung sunlight para hindi siya masyadong lumabas dito. So pag nandito sa plaza, yan, malawak lang siya. Tapos itong area doon na to, maraming mga events na ginaganap dito. But unfortunately, wala tayong nakikitang event ngayon. Pero events area din daw ito. Ay, so yan siya dito sa may labas, yung spaceship, no? Tapos may park lang dito. Pwede kayong tumambay. May mga humihiga-higa nga dyan, no? So yung mga sumasayaw din dito. Mga nagpa-practice siguro ng dance, ng mga class presentation, ganon. Tapos pinapalibutan din siya ng mga buildings. Ay, ito na yata yung Nagoya TV Tower. Magkatabi lang yata ito, Oasis 21 tas Nagoya TV Tower. Magkatabi lang ba sila? Oo nga. Gusto kong sumayo dito. Kailangan kong magawa yung trend ko, yung parang one way or another. Pero kailangan ko maghanap ng spot na maganda. Ayan. Umikot lang ako, doon tayo nang galing kanina guys. Itong Oasis 21. Katabi niya nga may nakasulat na Mirai. Ayan ang Mirai. Kita niyo ba yung sulat? Mirai. Mirai Tower or yung Nagoya TV Tower. Saan ako sasayaw? Dito. Yung trend natin dito na one way. Pero hindi niya na ako nakikita. Madilim na kasi. One way or another. I gotta see you. Naiiyak ako, mga tao sa gilid. Nandito pa pala, hindi pa ako nag-go one way dito sa may TV tower. Magkatabi lang naman sila, so isahan na lang. One way or another, I gotta see one way or another. I've gotta see. Sarap tumambay dito. Marami kasi mga upuan. Tapos nakikita mo both Oasis 21 and Mirai Tower. So kung ang Oasis 21 is parang pinapanatili niyang malamig ang kapaligiran. Kasi may water doon. No? Tignan, nakikita ba ng camera? Hindi ko sure kung kaya ng camera. Pero may mga water doon. Ito. Parang kita dito. Ayan. May water dyan. Ito namang Mirai Tower. Previously, it's a broadcasting tower. No? Ganito naman yung mga tower. Ayan. Kung naalala nyo sa Tokyo, di ba merong Tokyo Tower. Tapos nung nag-Sapporo tayo, meron ding Sapporo Tower. Dito rin sa Nagoya, meron silang Nagoya Tower. Itong mga tower nito, dati silang mga broadcasting tower. Tapos ngayon daw, ito yung kakaiba sa Nagoya Tower is hotel siya, yung 14th and 15th floor. I think yung ayan, yung parang ganyan, di ba? Merong area dyan na pabilog. Yan siguro yung hotel. So, hindi ko lang alam kung mahal dyan, kung meron bang makikita natin yung presyo. Pero ayan, pwede kayo mag-check-in dyan. Di ba? Kakaibang experience yun. Naka-check-in kayo sa tower. Tapos kita nyo panoramic view of Nagoya. Kapag gabi, meron silang mga ilaw-ilaw. So, ang Mirai daw, yung word na Mirai, diba? Tawag nila Mirai, it means future. So, itong tower nito, ini-envision niya pagiging futuristic. Kasi diba, kung baga dati, ano siya, broadcasting tower, network tower. Ngayon naman, very futuristic. Ginawa nilang hotel. Tapos may mga pailaw-ilaw sila dyan. Hey guys! Saan ka na po today? Ano to? Shirakawago? Oo. DIY? Hindi, tour? nag-tour. Tour? Ikaw sa Karamigot. Sa city lang. Talaga? Si Kuya, coincidence, same kami ng hostel. Tapos noong Thailand trip ko, nakita ko rin siya sa same hostel. Alam mo yun? Nagkita ulit kami dito sa Nagoya. Nagkita na kami dati sa isang hostel sa Bangkok. Guys, try natin na pumunta. Pwede kaya tayong pumasok dyan sa loob? Ditong Mirai Tower.
Actually, gusto ko mag-explore dito sa may harap ng Mirai Tower. Parang cute na mga stores dyan, no? Pero sige, punta muna tayo dito sa may mismong tower itself. So, sa baba, meron siyang mga, ano yan, cafe? Or tindahan ng beer. Yan, meron mga cafes dito. Try natin kung makakapasok tayo sa loob. So yun guys, dito sa may lobby pa lang nila, parang pinapakita siguro nila kung paano nila kinonstruct yung tower. Parang manual, no? Manual labor. The Secret TV Tower. Construction. So yung mga materials na ginamit nila. So yun guys, ang entrance fee is 1,800 yen. So siguro mga 300. Wait lang, hindi na kaya ng utak ko. 360, 500 or 600. Editor, please help me. No, I cannot. I cannot compute. My brain is foggy. So dito sa third floor, magti-change na tayo ng elevator. Pero actually dito sa third floor pa lang meron ng view. Yung gusto kong ma-explore na area, no? Parang cute dyan eh. Ayan na, merong cute na lake, tapos may mga stores. Tara, explore muna natin yung Mirai Tower. Meron din silang cafe dito sa third floor. Gacha. Oh, may gacha po. Gachapon. Tapos, ayan, pwede tayo manood ng history muna ng paano nila ginawa. 皆様を地上90メートルのスカイデッキへお連れするこのエレベーターは脱炭素社会実現に Kinuhan ako. Napataas na tayo ng tower. 1954年に日本初の集約電国のWalang tao nakakabo. Solo natin 名 yung 古屋の街並みをどうぞ elevator. お楽しみくださいませ。 Nakakapit pa ako dito kasi Welcome to nakakatakot. Chubu Electric Power Mirai Tower. This elevator takes you to the sky deck, 90 meters above the ground. In 90 order to meters realize above the the ground. carbon-free Ay, ang ganda pala guys. So yung parang screen niya, merong mga ano, parang aquarium. Ayan, ang cute. Ay, makute siya. Tapos may mga area dito, pwede kayo mag-photo. Siguro punta kayo ng mga sunset or medyo hindi pa siya ganun ka-dark para makita nyo both sunset and dark, and then magkaroon pa kayo ng magagandang photos dito. Maraming mga photo-worthy spots. Oh. Ano yan? Tapos ito, a panoramic view of Nagoya. Hi, Nagoya! Kamusta ka? Ay, ayun yung anong Oasis 21, no? Di ba galing tayo doon? Sa area na yan. So, yun yung Nagoya. Guys, meron din palang outdoor balcony dito na parang eto wala na siyang takip na mga aquarium. So, pero may harang naman syempre kasi nakakatakot naman kung walang harang dito. Kita mo rin yung may mga ano sila, pwede kayo mag-lock ng mga kung couple kayo na ano. So, pwede kayo mag-lock ng mga love nyo kung may jowa kayo na. So, I don't wanna discuss much about those aspects kasi hindi naman siya applicable sa akin, and mas nasasaktan lang ako lalo na dinidiscuss ko siya. So pwede ba? Charis. So pwede kayong mag-ano dito. Ayan, kung ikakasaya nyo na mag-lock kayo, tapos magsulat-sulat kayo dyan ng parang I will forever love you. Sabi? Charis. Gitero. So yan. Feeling ko hindi pa siya masyadong maraming gumagawa. So maybe next time para magiging sa Korea na to, no, sa Ensol Tower. Pero habang wala pa masyadong gumagawa, pwede kayong gumawa dito, oh. Marami pang space. Sa mga nanonood dyan na single at medyo type nyo rin naman ako, pagtsagaan nyo na. Tara na, para naman magawa din natin to kasi dami pang space eh. Maraming space pero wala namang. You can just message me and then let's charot. Di pa ako ready yata. So yun guys, kakatapos ko lang tumambay-tambay dyan. Umupo lang ako dito habang nilalamdam yung hangin. Kasi mahangin dito nga dahil nga open area siya dito sa may itaas ng tower. So after nito, siguro maghanap naman ako ng kakainan natin for dinner. Merong free dinner sa hostel. Naabot pa ba ako? Sige, check ko muna yung dinner sa hostel kung
type ko. Pag hindi, juicy. Ang dinner kasi nila is parang cup noodles na ramen plus rice. Ganon. Parang gusto ko ng meat. Kasi parang ramen is, or cup noodle is parang carbs, diba? Tapos rice is carbs. Parang nag-iisip ako ng meat. Pero sige, check muna natin yung sa hostel. Tikman muna natin. Pag hindi, pag nabitin tayo, hanap tayo ng makakain sa labas. Okay guys, sa labas ng Nagoya TV Tower, merong cute na area. Ayan o, tapos may mga cute lang na shops. Pwede kayong kumain-kain Fridays. Maraming mga restaurants dito, cute cafes. Tara, lakarin ko nga dito. Parang cute maglakad dito. So guys, yung hostel ko pala yung Anshin Oyado Nagoya. 9-minute walk na lang pala from the Nagoya TV Tower. So mag-walk na lang tayo pa uwi. Di ko alam na ganun pala siya kalapit. 9-minute walk lang siya. At medyo umaambon din kasi. At medyo may konting sipon ako. So ayokong magpaambon. So uwi na lang muna tayo and then check natin kung masarap ba yung ramen sa hostel. Pag hindi, lalabas tayo mamaya para kumain. Kukuha lang din ako ng payong, baka magkasakit tayo, B. Kita nyo ba, oh? Umaambon na siya, di ba? May mga tumutulo-tulo dyan na dyan sa may ano. Pero maganda sana yung area na to. Yeah? Kitsy. Wala, umuulan na malakas. So yun guys, I decided to just stay here na lang. Dito na lang ako kakain, hindi na ako lumabas. Tinatamad na ako. Meron naman libre na dinner dito. Hindi siya like sobrang dinner, pero okay na rin. So, parang ganito yung process guys. Merong parang noodle na frozen, tapos iinitin mo siya dito using that parang drainer. Saan dyan yung soup na parang ramen soup. Tapos meron dong mga corn and something. Tapos rice. Babawiin ko na lang sa only drinks. Bawiin na lang natin dito kasi marami namang options ng coffee, yan, special roast, meron mga hot chocolate, yung mga pinakita ko sa inyo kanina. So I think dito na ako kain kasi naligo na rin ako, tapos sinuot ko na rin yung parang hostel outfit. So tinatamad na ako lumabas. So guys, yung frozen noodle, parang iinitin mo siya dito tapos hindi na siya frozen. So I think guys, that's it. Kakainin ko lang yung dinner ko. Simple lang yung dinner natin tonight. Bawal kasi ako masyadong mag-ingay dito kasi nagpapahinga na yung mga tao. So that's it. I'll see you again on the next one. Bye-bye.